Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay masama na tayong tao. Minsan sa paghahanap natin ng tunay na kaligayahan, nagiging desperado tayo at nakakagawa ng mga bagay na ating pinagsisisihan. Ikaw, kabarangay, kumusta ka? Masaya ka ba? Dear Mama Mia, good day sa inyo at sa tulad kong avid listener ng programa niyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sylvia. Single parent sa nag-iisa kong anak. Bukod sa madalas kong pakikinig sa radyo tuwing tanghalian, pinagkakaabalahan ko rin ang maliit kong tindahan ng mga sariwang karne at gulay, frozen products at lutong ulam dito sa aming barangay. Matagal ko na pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba sa inyo ang kwento ng buhay ko. Pero sa huli, naisip ko na bakit hindi. Lalo na kung pwede itong makapagdulot ng aral at inspirasyon, lalo na sa mga kapwa ko magulang. Mama Mia, meron akong anak na babae, si Lauren. Isinilang ko siya noong 19 years old pa lamang ako. Aaminin ko na mapusok talaga ako at suwail noong kabataan. Kaya nga hindi nakataka-taka na maaga akong nabuntis kahit nakakatungtong ko pa lang noon sa kolehiyo. Nakikinig ka ba? Bakit pataas-taas pa yung kilay mo? Aba, umiirap-irap ka pa? Gusto mo bang dukutin ko yung mata mo? Dukutin ang mata? Wala naman po akong ginagawa rito ah. Oo nga, wala. Parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Sige nga, ulitin mo mula sa umpisa. Grabe naman po kayo. Kita mo na? Sinasabi ko na nga be. Ikaw talaga kapag pinagsasabihan kita, lumilipad sa ibang planeta yung utak mo. Sino po ba kasi ang gustong makinig sa paulit-ulit yung sermon, ma? Kaya wag niyo po akong sisihin kung mas gusto ko na lang mag-imagine ng kung ano-ano para lang hindi mapakinggan yung mga sinasabi niyo. Inamin mo rin na hindi ka nga talaga nakikinig. Sayang lang ang laway ko sa yung bata ka. Hindi niyo ba alam na nakakainis kayo? Anong sinabi mo? Napaka-uwi niyo po kasi. Lagi niyo na lang sinasabi sa akin na wag akong magbo-boyfriend dahil bata pa ako. Na baka mabuntis lang ako ng maaga tapos hindi ako makapagtapos sa pag-aaral. Ano bang mali sa mga yon? Sinasabi ko mga bagay na yon dahil ako ang nanay mo. Mas alam ko ang lahat kesa sa'yo. Kaya nga dapat pakinggan mo ko imbis na magreklamo ka dyan. Yung ibang mga anak nga pariwara ang buhay dahil walang magulang na gumagabay. Gusto mo bang matulad sa kanila? 20 years old na po ako, ma. Hindi na ako teenager para pagsabihan nyo ng ganyan at tratuhing bata. Siyempre alam ko na po yung mga limitasyon ko. Alam daw, pero ano yung nababalitaan ko sa nanay ng kaklase mo na panay ang sama mo raw sa mga lalaki dun sa school nyo? Sige nga, yan ba ang alam ang limitasyon? Sumasama lang ako sa kanila pero hindi ibig sabihin may ginagawa na kaming milagro. Ano ba naman kayo, mama? Ganyan ba tingin nyo sa akin? Pakawalang babae? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang kasi... Kailan pa po kayong nagka-oras para makichismis tungkol sa buhay ko? Sa pagkakatanda ko kasi, busy kayo masyado sa trabaho nyo. Di ba nga mas madalas pang nasa opisina kayo kaysa sa bahay? Tuwing araw ng linggo, puro naman pagtitinda ang inaasikaso nyo. Kung hindi ako magtatrabaho o magtitinda, anong kakainin natin? Sige nga, ha? Saan ako kukuha ng pang-tuition mo sa college? Sabihin mo nga!
Alam mo, imbis na nagrereklamo ka na wala akong panahon sa'yo, abay bakit hindi mo na lang kaya ako tulungan? Lalo na kapag wala ka namang klase. Para kahit naman papano maging kapaki-pakinabang naman ang oras na sinasayang mo sa ibang bagay. Grabe, malala na talaga kayo, ma. Ultimo anak nyo, pinag-iisipan nyo ng hindi maganda. Ano po bang palagay nyo sa akin? Katulad nyo nung kabataan nyo? Ha? Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Loren! At bakit? Kasi totoo. Ayaw lang kitang mapahamak, anak! Huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo tutularan. Mag-aaral ako ng mabuti, magtatapos at hindi magpapabuntis katulad ng palagi niyong sinasabi. Napakapalasagot mo talaga! Kung wala na po kayong sasabihin, pasok na po ako sa kwarto. Inaantok na kasi ako, maaga pa ang klase ko bukas. Good night, Mama. Loren! Hoy! Bumalik ka nga rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Ay! Napakatigas talaga ng ulo! Mama Mia, mahirap po ang buhay namin. Kahit na may trabaho pa noon ako sa isang pawn shop, kahit pa may trabaho noon ang tatay ko bilang security guard sa isang pawn shop at mananahi naman si nanay, nahirapan pa rin kami. Meron akong 3 kapatid at ako ang ate. Kaya nga nang mabuntis ako nang hindi pa nakakapagtapos sa college, ay kitang-kita ko ang disappointment sa mga mata ng mga magulang ko. Naging malaking dagok din po na hindi ako pinanagutan ng ama ni Loren. Kaya aaminin ko na kinain din ako noon ng labis na lungkot at depresyon. Pero sa kabila ng lahat, binuhay ko ang anak ko, Mama Mia, at muling nagbalik sa pag-aaral upang makapagtapos. Fast forward, nagkatrabaho naman po ako sa isang pribadong kumpanya. Pero dahil hindi sapat ang kinikita ko para matustusan ang pangangailangan ng anak ko, kaya kumakayod po ako ng kumakayod. Nandyan yung nag-reseller ako ng iba't ibang produkto tulad ng pagkain, damit at makeup. Nagtitinda din po ako ng lutong ulam sa opisina namin para madagdag kita. Nang mga panahon na yun, 3 taong gulang na ang panganay ko. Nang magkasunod naman na namatay sina nanay at tatay. Kaya nga, Mama Mia, sa akin na rin naatang ang pagiging magulang hindi lang sa sarili kong anak, kung hindi maging sa aking mga nakababatang kapatid noon. Napahiya kaya ako kay Tristan, nakakainis naman kayo. Aba, ano bang ginawa ko? Maayos ko naman tinrato ang boyfriend mo, di ba? Ano bang problema? Walang maayos doon kasi kung makatanong kayo kay Tristan, daig niyo pa ang pulis. Ano bang akala niyo dun sa tao? Walang mabuting intensyon kung ba't ako niligawan? Paano ko malalaman kung hindi ko siya tatanungin, di ba? Tsaka masisisi mo ba ako? Wala akong kaalam-alam na may boyfriend ka na pala. Kasalanan ko ba yon? Sa ganda kong to, maraming nagkakandara pa naman ligaw sa akin. Aba, at talaga nangangatwiran ka pa, ha? Pero naiintindihan mo ba talaga ang punto ko? Kung bakit ako nagkakaganito? Ay naku, pwede ba mama? Kumalma nga lang kayo. Nagka-boyfriend lang po ako, hindi pa ako buntis. Kahit talaga kailan, napaka-OA nyo. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Malaki na po ako. Alam ko na ang tama at mali. Sa pag-aaral ko ang priority ko. Nagkataon lang na gusto ko nang sagutin si Tristan dahil napatunayan naman niya na mahal niya ako. Masama ba yun? Palibasa, hindi niyo yun alam dahil iniwan kayo ni Papa. Pawiin mo yung sinabi mong yan, Loren. Sumasobra ka na talaga. Bakit po ba kasi di niyo na lang ako hayaang maging masaya? Kami ni Tristan. Suportahan niyo na lang kami imbis na nagpapakakontrabida kayo dyan katulad ng sa mga drama sa TV na palagi niyong sinusubaybayan. Sige kayo, baka lalo kayong magka-wrinkles niyan. Alam mo, buisit ka talagang bata ka ha? Minsan napapaisip ako kung kanino ka ba talaga nagmana. Malamang! Doon sa tatay mong siraulo! Grabe naman po kayong magsalita. Baka nakakalimutan niyo anak niyo akong 2.
Kung may pinagmanahan man ako na ugali ko, sa inyong dalawa lang yon. Pero tulad nga po ng sinabi ko nun sa inyo, magtatapos ako ng pag-aaral at hindi ako magpapabuntis ng maaga kagaya nyo, Mama. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko nasasayangin ang laway ko sa kakasabi sa akin ng mga bagay na matagal ko nang alam. Nakakarindi na kasi. Hindi naman ako bobo. Honor student nga ako nung elementary at high school eh. Tapos kontratuhin nyo ako dahil ko pa yung no read, no write. Kakairita. Pinagsasabihan lang kita dahil ayoko makita kang magkamali sa mga desisyon mo sa buhay. Tapos ang dami mo nang sinabi, ang arte-arte mo pa. Ay naku ma, iwan ko sa inyo. Sa susunod hindi ko na dadalhin dito si Tristan. Para tuloy ayaw ko na rin umuwi dito. Subukan mong wag umuwi rito. Sinasabi ko talaga sa iyo, Loren. Hahanapin talaga kita kahit saang lupalop pa kayo magpunta ng boyfriend mo. Kaya umayos ka. Wow, pulis na? Secret agent pa? Kanya ba nagagawa ng puyat, ma? Itulog niyo na po kaya muna yan. Baka sakaling mahimasmasan kayo. Masyado kayong nag-aalala sa mga hindi pa nangyayari. Ayan tuloy, kayo rin ang nasistress, tapos dinadamay niyo pa ako. Alam niyo, kung aburido na kayo sa buhay, huwag niyo na akong idamay. Baka maaga rin kasi kung malosyang katulad niyo. Lindy ka talaga bata ka. Napakabastos mo ah. Ang ingay niyo po kasi, ma. Para kayong inahing manok, putak kayo ng putak. Mapaumaga o gabi, hindi na kayo napagod. Nakakaloka. Habang lumalaki ang anak kong si Loren, nakikita ko ang sarili ko sa kanya noon, Mama Mia. Yun bang ugali ko noon na palasagot at mahilig mga tuwiran sa magulang? Madahilan, mareklamo at hindi makontento. Kaya nga nakaramdam din ako ng matinding pag-aalala sa kaibuturan ng puso ko matapos ipakilala ni Loren sa akin ang boyfriend niyang si Tristan. Lalo pa at hindi pa siya noon nakakapagtapos sa kolehiyo. Pero unti-unti rin pong nawala ang pangamba ko nang kalaunan ay makilala ko ng gusto ang kanyang boyfriend. May kaya ang pamilya ni Tristan, Mama Mia. Engineer ang tatay niya, samantalang may maliit na butik ang nanay niya. Naisip ko na kung siyang makakatuluyan ng anak ko, hindi na nito kailangang ireklamo pa sa pagmumukha ko kung gaano hindi sumasapat sa pang-araw-araw namin ang kakarampot na kinikita ko. Ganun pa man, Mama Mia, bilang isang ina, hindi ko pa rin maiwasan ng maiyak sa tuwing maaalala ko kung ano na ang kinahahantungan ng relasyon namin ng anak ko. Isang bagay na nangyari din noon sa akin at sa aking nanay. Mama Mia, matapos mawala ang mga magulang ko noon, halos makalbo na ako sa pagtatrabaho para masustentuhan lang ang pangkain namin sa araw-araw. Nang mga panahong yun, iniisip ko na pasan ko ang buong daigdig dahil wala nang katapusan ang problemang ibinabato sa akin ng langit. Ngunit sa kabila ng lahat, pinatunayan ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta madadapa ng kahit na anong pagsubok. Gayong marami naman akong nalagpasan. Hindi nagtagal, nagkaedad at nagkatrabaho na ang mga kapatid ko, Mama Mia. Tapos naghiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Sa buong panahon ng pagpapalaki ko sa nag-iisa kong anak na si Loren, panay trabaho lang at pagkita ng pera ang inatupag ko. Gusto ko kasi kahit paano ay mabigyan ko ng maayos at disenteng buhay ang kaisa-isa kong anak. Kaya lang syempre, hindi ganun naging patas at patag ang landas na tinatahak naming mag-ina. Lalo pat nang magkaedad si Loren ay mas naging mapusok ito at suwail sa akin.
ba ako ng rinig? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Ma, ano ba? Ilang beses ko nang sinabi, di ba? Ewan ko kung bakit parang hindi nyo na-absorb. Nakakainis naman kayo. Aba, ikaw pa ang may ganang mainis. Hindi ba dapat ako yung mainis? Kasi bigla mo na lang sasabihin ngayon sa harap ko na buntis ka? At sino nga man yan, ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre si Tristan po. Napakasira ang ulo mo, talagang bata ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mag-iingat ka? O tapos ano na ngayon? Hindi ka na talaga makakagraduate ng college. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ma, anong gagawin ko? Nandito na yung bata sa tiyan ko. Ma, Hindi ka kasi nag-iisip. Napakamapusok mo. Kulang pa nga yan para magtanda ka. May pasabi-sabi ka pa noon na hindi ka tutulad sa akin na maagang nabuntis? Pero tingnan mo ang nangyari. Alam mo ba ang pwedeng kahinatnan yan? Naisip mo ba na posible ka mahinto sa pag-aaral? Kung kailan naman ilang taon na lang, makakagraduate ka na, Loren. Tapos tsaka ka pa lumandi. Pambihira ka naman, oh. Sobra naman po kayo makapagsalita, Ma. Imbis na pinapagalitan o sinusumbatan niyo ako, bakit hindi na lang kayo maging masaya na magkakaroon na kayo ng apo? Nandun na tayo sa apo ko nga yan. Pero hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dumating siya. Paano na lang ang mga pangarap mo sa buhay? Ang pag-aaral mo? Loren, naisip mo man lang ba mga bagay na yon bago nyo ginawa yan ni Tristan? Teka, alam na ba ng pamilya ng boyfriend mo na buntis ka? Huwag mo sabihin hindi, malilintikan talaga siya sa akin. Mama, huminahon nga po muna kayo. Talak kasi kayo ng talak eh. Hindi naman kagaya ni Papa si Tristan. Pananagutan niya ako. Abay, dapat lang. Alam na rin po sa kanila na buntis ako. At hindi katulad ng reaksyon niyo ang naging pagtanggap ng mga magulang ni Tristan sa sitwasyon ko. Minsan parang napapaisip ako kung anak niyo ba talaga ako eh. Kasi kung makapagsalita kayo sa akin, parang pinulot niyo lang ako sa basurahan. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka lang tatay pero hindi ibig sabihin nun dinampot lang kita sa kung saan-saan. Kung ano-ano pumapasok dyan sa utak mo para kang tanga. Hoy, Loren ha? Hindi kita pinalaglag nung nabuntis ako at lalo na nung iniwan ako ng ama mo. Kaya dapat buhayin mo rin yung magiging anak mo. Siyempre naman, Ma. Ano bang palagay niyo sa akin, mamamatay tao? Kahit na pabor ako kay Tristan, aaminin ko na nanlamig pa rin ang buong katawan ko matapos sabihin sa akin ng anak ko na buntis siya, Mama Mia. Bagaman masaya dahil blessing ang bata, hindi ko pa rin noon mapigilang matakot para kay Loren. Paulit-ulit ko noong tinatanong sa sarili ko, Mama Mia, kung handa na ba ang anak ko sa responsibilidad ng pagiging isang magulang. Kung sapat na ba ang mga payo at bili na itinuro ko sa kanya bilang nanay niya. Pero dahil nga tuloy ang buhay at hindi naman pwedeng huminto kahit na may pinagdaraanan tayo, ay nagdesisyon po noon si Loren na tumira kina Tristan. At kahit na masakit na malungkot sa akin na maagang iwan ang anak ko sa bahay namin, nagpakatatag ako, Mama Mia. At pinanindigan na dapat pangatawanan ni Loren ang bagong responsibilidad niya sa buhay. May isa ilang buwan din pong maayos ang lahat kahit na nasa poder na ni Tristan si Loren, Mama Mia. Linggo-linggo rin sila noong dumadalaw sa bahay, kaya lagi pa rin naman akong updated sa pagbubuntis ng anak ko. Nang mga panahon na yon, tumigil na muna siya sa pag-aaral para mas pagtuunan ng pansin ng tiyan niya. Palibhasa, doktor na rin ang nagpayo na bawal muna siyang ma-stress. Kaya nga nang isang beses na bumisita sa akin ang anak ko at nakita kong mangiyak-ngiyak siya, ay doon na ako nag-alala ng husto, Mama Mia. Loren, anak, nasan ba si Tristan? Bakit parang ikaw lang ang nagpunta rito sa bahay ngayon?
Ang akin lang, hindi ba delikado sa yung lumabas-labas mag-isa? Hindi ba ang payo ng doktor mo, hanggat maaari, nasa loob ka lang ng bahay ninyo? Sobrang bored na po ako sa bahay ni na Tristan, ma. Malaki nga po yung bahay pero palagi namang walang tao. Palibasa, busy sa trabaho at negosyo yung mga magulang niya. Tapos solong anak pa si Tristan. Uy, nasa na nga yung magaling mong boyfriend? Bakit hindi kanya sinamahan papunta rito sa atin? Di ba nga, parang buntot mo yon, sunod ng sunod sa'yo? May pupuntahan daw po siyang reunion nila ng mga kaibigan niya. At pinayagan mo naman. Ihayaan niyo na po. Hindi rin naman kasi kami masyadong okay nitong nakaraan. Oh, bakit naman? Anong nangyari? Minsan kasi, pakiramdam ko parang hindi na niya ako mahal. Nung una, palagi siyang nasa tabi ko na akala mo mawawala ako sa paningin niya. Pero nitong nakaraan, parang masyado na siyang abala sa ibang bagay. Wala na siyang oras sa akin, ma. Yan ba ang dahilan ng pagtatalo ninyo? Opo. Pero alam ko naman na ako ang may kasalanan. Ako nang away sa kanya. Normal na maaburido siya sa akin. Ay, anak, ikaw na rin naman ang may sabi. Baka naaaburido lang yung boyfriend mo kasi para kang batang nagmamaktol dyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na niya mahal. Nasa isip mo lang yun. Mahal ka nun. Ano po bang pwede kong gawin para mapigilan ko na mag-isip at maramdaman na parang binabaliwala ako ni Tristan? Dahil ba lumalaki na tong tiyan ko? Dahil ba tumataba na ako? Hindi na ako masyadong makinis at umiitim na yung mga singit-singit ko, ganon? Ay, para ka talagang baliw. Masisisi niyo ba ako, ma? Normal pa po ba tong mga nararamdaman at naiisip ko? Normal lang na maramdaman mo yung mga yan. Buntis ka kaya emosyonal ka. Ako nga nun mas malala pa kasi totoong iniwan at hindi na ako mahal ng lintik na tatay mo. Pero kinaya ko naman ang lahat. Alam niyo, minsan, naiisip ko sana naging kasing tapang yun na lang ako. Kahit na madalas nakakainis kayo, sana katulad yun na lang ako mag-isip. Sabi kasi nila, namamana raw ng anak yung ugali ng nanay. Pero bakit parang ang hina-hina ako ngayon, ma? Emosyonal ka lang, hindi ka mahina. Tsaka wala namang masama na maging mahina paminsan-minsan. Paraan yun ng katawan natin para makapagpahinga. Para sa susunod, mas maging malakas tayo. Kaya huwag ka masyado magpaka-stress dyan, anak. Kaso hindi ko po talaga mapigilan. Ang daming pumapasok sa isip ko. Minsan umiyak na lang ako ng basta-basta. Sigurado ka ba talaga na walang ibang mabigat na dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, Loren? Kasi kung meron, pwedeng-pwede mong sabihin sa akin, anak. Ay, wala po, ma. Ayos lang ako. Siguro nga tama kayo. Baka nga emosyonal lang ako. Sige, sabi mo siya, para naman kahit paano gumanda-ganda yung mood mo, ipagluluto na lang kita ng paborito mong sinabawang malunggay. Healthy din yun sa mga buntis. Talaga, ma? Ipagluluto niyo ako? Salamat, ma. Naku, alam niyo ba? Nung isang araw ko pa gustong-gustong kumain yan. Kaso wala namang puno ng malunggay dun kina Tristan. Mas masarap kasi kung sariwa sana. Kaya nga mabuti na lang at nandito ka. Tara na doon sa kusina at tulungan mo ako kesa naman magdrama ka lang dito sa sala. Kung maka-emote ka dyan, para kang mag-audition mag-artista. Kung mag-audition ako ngayon, siguradong papasa ako. Ganda ko kaya. Maganda nga, ang itim naman ng mga singit. Mama naman buntis kasi ko. Yun lang. Ibang-iba na sa dating Loren ang anak ko na nakaharap ko nung araw na yun, Mama Mia. Bagaman nakangiti siya at tumatawa, kitang-kita ko pa rin sa mga mata niya kung paano siya kinakain ng labis na lungkot at stress dahil sa sitwasyon na kinasasadlakan niya ng mga panahon na yun. Naaawa ako sa anak ko, oo. Pero para sa akin, kailangan niyang matutunan ng mga bagay-bagay na kaakibat ng landas na pinili niyang tahakin. Kaya naman kahit malungkot, mahirap at masalimuot, kailangan niya pa rin itong lakaran. Palibhasa, ganun na ganun din kasi ang pinagdaanan ko noong araw, Mama Mia.
Kaya iniisip ko na hindi naiiba sa akin ang sitwasyong pinagdaraanan ng aking anak. Subalit nagkamali ako, Mama Mia. Dahil pagkalipas lang ng halos 1 buwan, matapos ang pag-uusap naming yun ng anak ko, ay nalaglag po ang batang dinadala niya. Doon na ako nagdesisyon na bawiin ang anak ko sa poder ng boyfriend niya at sa bahay na ulit siya patirahin upang mas maalagaan ko siya matapos ang masaklap na nangyari. Pero nagdaan pa po ang ilang araw, nabigla na lang ako at tila gumuho ang buong mundo ko nang pagtangkaan kitilin ni Loren ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti, Mama Mia. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, na naabutan ko si Loren bago pa siya tuluyang mawala ng malay tao. Pero aminado ako na matapos kong masaksihan kung paano siya kamuntik ng kunin sa akin ng langit, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig, kasabay noon ang pananayo ng mga balahibo ko. Hindi ko na maintindihan kung ano yung sinasabi ko kay Loren dahil mas nanaig na po yung iyakan naming mag-ina. Sa kabilang banda, may punto na nagalit siya sa akin dahil dumating ako sa tamang oras at iniligtas siya mula sa kanyang tiyak na kamatayan. Masakit, Mama Mia. Sobrang sakit na malaman mo na mas pipiliin na lang ng anak mo na mawala kaysa harapin at ipagpatuloy ang buhay niya. Kung sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi noon dahil hindi madali ang lahat, lalo nga noong nawala sa kanya ang baby niya. Subalit higit pa ron, mas matinding kilabot ang gumapang sa katawan ko matapos aminin sa akin ni Loren ang pinakaugat kung bakit nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang anak. Totoo ba ang mga sinabi mo, Loren? Ano bang palagay niyo sa akin, Ma? Nagjo-joke, ganon? Siyempre, totoo po lahat ng yun. Oy, kaso bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tsaka kailan pa to? Matagal ka na bang ginagago ng Tristan na yon? Natatandaan niyo ba nung nabanggit ko sa inyo na nagpaalam siya na pupunta sa reunion nila ng mga kaibigan niya? Simula noon, lagi na siyang busy sa cellphone niya. Palagi siyang may katchat at katawagan. Akala niya hindi ko nakikita yung pangiti-ngiti niya kapag nakaharap sa cellphone niya. Kaya naghinala na ako na baka may mali at palihim ko nga nung kinuha at tiningnan yung cellphone niya. Doon ko nakita na may unregistered number na palaging nagte-text at tumatawag sa kanya. Kaya tinawagan ko yun. Nagulat ako kasi babae yung sumagot sa kabilang linya. Doon na ako nag-imbestiga at sinimulan ko nang tingnan yung mga palitan ng text message nila. Hindi nga ako nagkamali. Kalandian nga niya yung babaeng yun, Ma. Napakawalang niya talaga ni Tristan! Tapos nung nahuli niya ako na pinakikialaman yung phone niya, nagalit siya sa akin. Sa sobrang galit nga niya, inagaw niya yung cellphone tapos sinampal ako. Ano ka mo? Pinagbuhatan ka na kamay ng ulupong na yon? Nagsorry naman siya sa akin. Sinabi niya na bigla lang siya at hindi niya sinasadya pero iyak na ako ng iyak nun, Ma. Tinanggi rin niya na kalandian niya yung babaeng yun kahit na huling-huli ko naman na siya. Hinala ko matagal na silang magkakilala at nagkita lang sila uli dun sa reunion nila tapos ayun, nagsimula na silang gumawa ng kademonyohan sa likod ko. Ang kapal ang mukha ng Tristan na yan ah! Alam naman niya na pinagbubuntis mo na yung magiging anak niyo tapos gumawa pa talaga siya ng kagaguhan? O sinumbong mo ba to sa magulang niya? Huwag mo sabihin hindi, Loren, ha? Nakiusap siya sa akin na wag nang banggitin sa parents niya yung nangyari. Naayusin na lang daw namin lahat. Gulong-gulo ko nung mga panahon na yun kaya para bang tuod na lang ako. Pero habang lalo kong sinasarili ang lahat, para namang sasabog ang dibdib ko. Hindi rin naman kasi nagbago si Tristan pagkatapos nun.
Oo, gusto niyang maging maayos kami. Pero hindi pa rin naman siya tumigil sa pakikipaglandian sa babae niya. Kapal, di ba? Sukang-suka ako tuwing magkatabi kami sa kama. Pero bakit hindi mo naman sinabi sa akin, anak? Sana nakasugod ako dun sa bahay ng boyfriend mo at nasuntok ko ang pagmumukha niya. Hindi ko na po naisip, May. Kasi akala ko kaya kong i-handle ang lahat. Pero nagkamali pala ako. Dahil sa sobrang stress, naapektuhan po talaga yung sistema ko. Nawala sa isip ko na meron palang bata sa tiyan ko. Palibhasa, hindi ko na rin kasi nakontrol yung galit ko kay Tristan eh. Palagi ko siyang inaaway. Lagi kong tinatanong sa kanya kung saan ba ako nagkulang at kung bakit kailangan niya pag maghanap ng iba. Ang sakit, Mama! Parang pinagpira-piraso ang puso ko. Parang gusto ko na lang maglaho. Halika nga dito, anak. Yayakapin ka ni Mama. Huh? Ayos na, anak. Ayos na. Nandito na si Mama. Nung makunan ako at mawala sa akin ng baby ko, sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang mabuhay pa. Kaya nga ilang araw ko rin pinlano kung paano ko tatapusin ang lahat. Pasensya na kayo kung naging mahina ako at mas pinili ko na lang sumuko. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na walang masama na maging mahina? Pero anak, wag mo nang uulitin yung ginawa mo. Ha? Kasi ako naman ang masisiraan ng ulo kapag nawala ka sa akin. Gusto mo bang lumakad-lakad na lang ako sa kalye na walang saplot? Mama, sorry po uli ha. Naging selfish ako. Hindi kita iniisip. Hindi ko akalain na mas madudurog ang puso ko na makita kayong umiiyak ng mga sandaling yun. Akala ko kasi hindi niyo ako masyadong mahal kaya okay lang na mawala na lang din ako. Sino bang may sabi sa'yo na hindi kita masyadong mahal? Si Tristan ang hindi ka mahal. Mama naman eh. Biro lang, anak. Syempre, mahal na mahal ka ng Mama. Ha? Nag-iisang anak kita eh. Sa akin ka nang galing. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa lahat ng pangit na bagay na nagawa ko noon. Ikaw yung tama sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay noong araw. Kaya wag mong iisipin na hindi kita mahal o hindi kita masyadong mahal. Dahil ikaw ang buhay ko, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundong to. Ikaw ang rason kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay kahit mahirap at malubak ang daan na nilalakaran ko. Ikaw ang pahinga ko mula sa mga nakakapagod na mga pagkakataon, anak. Ikaw din ang dahilan ng mga ngiti at tawa ko. Kasi ikaw at wala nang iba ang kaligayahan ko. Tatandaan mo yan, anak, ha? Hindi ko alam at wala akong kaide-ideya tungkol sa mga ipinagtapat sa akin ni Loren. Kaya malaki po talaga ang naging pagkukulang ko sa kanya bilang isang nanay niya. Guilty din ako dahil ipinagkatiwala ko si Loren kay Tristan kasi ang buong akala ko, Mama Mia, ay kaya siya nitong alagaan at ingatan. Subalit maling-mali pala ako. Minsan naisip ko na kung pwede ko lang ibalik ang lahat, hindi sana mangyayari ang mga bagay na yon sa anak ko. Hindi sana kamuntik na mawala sa akin si Loren. Nang mga panahong yun ay nag-resign na nga ako sa pinagtatrabahuan ko upang mas matutukan ko ang anak ko, Mama Mia. Kahit na sandaling panahon lang siya noong nawalay sa akin, simula nang tumira siya kina Tristan, pakiramdam ko po buong buhay niya ay wala ako sa tabi niya dahil sa pagiging abala ko sa kaliwat kanan kong trabaho. Oo, hindi sapat na dahilan ang ginagawa ko ang mga bagay na yun para sa kanya dahil sa dulo,
mas napabayaan ko lamang siya. Kaya nga hindi na ako dapat magtaka na lumaki siyang malayo ang loob sa akin kahit na ako ang nanay niya. Dahil sa nangyari, Mama Mia, ay humingi ako ng kapatawaran mula sa anak ko at nangako ako na babawi sa kanya. Mabuti na lang dahil hindi naman ipinagkait sa akin ng anak ko ang ikalawang pagkakataon na hiningi ko sa kanya. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin niya matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pero walang pagsubok na hindi niya kakayanin lalo pat kasama niya ako na nanay niya. Doon ko na po sinimulang magtayo ng maliit na negosyo mula sa perang naipon ko para kahit papaano, Mama Mia, ay may mapagkakitaan pa rin ako. Tinulungan ako ni Loren ng ilang buwan bago siya nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang naantalang pag-aaral sa college. At nagbunga naman po ang pagsisikap niya dahil pagkaraan ng ilan pang taon, tuluyan na nga po siyang nakatapos sa kanyang kurso sa kolehiyo. Bagay na noon pa man ay pangarap ko na para sa kanya. Maano ba? Sinabing ipikit nyo lang po ang mata nyo, huwag kayong madaya. Ano ba kasing pakulo ito, Loren? Matitisod ako sa ginagawa mong bata ka eh. Hindi na po ako bata, 27 years old na po ako. Saka kahit kailan po talaga, napaka-reklamador nyo. Kasama na talaga sa pagtitiis ang pagreklamo. Parang sinasabi nyo namang pinagtitiisan nyo lang ako bilang anak nyo. Ay nako, huwag mo na kasing takpan ang mga mata ko. Mama talaga, masyadong mainipin. O sige, ready na ba kayo? Aalisin ko na ang kamay ko ha, tapos pwede nyo nang idilat ang mga mata nyo. Ready? 1, 2, 3. Surprise! Happy birthday, mama kong masungit! Aba, may palobo at cake ka pa talaga ha? Hindi ba sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka nang mag-abala? Ayos na ako sa kanin at ulam, anak. Ay naku, napakamakaluma nyo talaga. Kanin at ulam? Ano bang akala nyo sa araw na to? Birthday nyo ngayon, ma. Kaya dapat mag-celebrate po tayo. Ano, nagustuhan nyo ba? Ganda, no? Mamaya, picturean ko kayo dyan sa banner nyo. Tapos post ko sa Facebook na may caption na Mama's 46th Birthday Blast. O diba, ang taray? Teka, bakit naman ganyan kamanas yung mukha ko sa picture sa tarpaulin ko? Wala na kasi kung makitang matinong solo picture nyo, ma. Nung nakaraan, sabi ko kukunan kita, kaso ayaw mo. Ending, yan na yung pinakamaayos. Pinakamaayos daw. Eh mas mukha nga akong pinaglalamayan kaysa nag-celebrate ng birthday. Pambihira. Siguro, i-recycle mo yan para kapag namatay ako, yan na lang isasabit mo dun sa gate natin. Pwede rin po, ma, para tipid. Ay, nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Joke lang, mama. Huwag ka lang magalit. Siyempre, hindi ka pa mamamatay. Dahil gabi-gabi kong pinagdadasal sa Diyos na sana humaba pa ang buhay nyo. Na sana palagi niya kayong iligtas at palakasin araw-araw. Ang totoo kasi niyan, marami pa akong pangarap para sa atin, mama. At gusto ko pa kayong makasama ng mas matagal. Ako rin naman. Yun din naman ang gusto ko, Loren. Thank you talaga, mama. Kasi hindi niyo ako sinukuan bilang anak niyo kahit na may pagkamaldita at suwail ako. Naiisip ko nga na baka kung iba ang naging nanay ko, sigurado sinipa na ako palabas ng bahay at tinakwil. Na-realize ko na napakaswerte ko kasi kayo ang naging nanay ko. Oo, hindi ako naging perpektong anak. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa buhay ko. Ay, hindi rin naman ako perpektong nanay, anak.
Alam mo yan, kahit na nung 20 anyos ka na, parang baguhang magulang pa rin ako. Sa sobrang desperada ko noong mabigyan ka ng disenteng buhay, abay nakalimutan na kita at napabayaan. Kaya nga paulit-ulit pa rin akong hihingi ng tawad sa'yo, Loren, anak. Tapos na yun, Ma. Kung may nagawa man kayong pagkukulang sa akin bilang nanay ko, napatawad ko na yun, matagal na. Sa katunayan, kayo ang inspirasyon ko ngayon sa buhay at kung bakit ako nagpapatuloy. Akala ko nun, hindi ko namana yung pagiging matapang nyo. Pero habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdaman ng dugo nyo na dumadaloy sa mga ugat ko. Basta kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Tapos lumaban ka ulit at magpatuloy. Gano'n naman talaga ang buhay eh. Hindi palaging masaya at pabor sa atin ang mga nangyayari. May punto kung saan susubukin tayo ng Panginoon. Hindi para magdusa tayo. Paraan niya yon para tawagan at lapitan natin siya. Ganun pa man, lagi mong tatandaan, hindi mo kailangang haraping mag-isa ang buhay. Palagi mo kong isama, ha? I love you, Mama! Happy birthday po ulit! Mahal na mahal din kita, anak. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay masaya akong ibalita na noong nakaraang taon lamang ay ikinasal na si Loren sa lalaking nakilala niya at nagmahal sa kanya nang higit pa sa kayang ibigay ni Tristan. At bagaman hindi ito singyaman ng una niyang boyfriend, kitang-kita ko naman kung paano nakontento at naging mas masaya si Loren sa piling ng kanyang asawa. Siyempre bilang nanay niya, importante na maligaya ang anak ko dahil deserve niya ang lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon matapos ang masalimuot na pinagdaanan niya noon. Mama Mia, ako at ang kapatid kong bunso ang magkasama ngayon sa bahay matapos bumukod ang anak ko nang ikasal siya. Pero dahil nasa iisang village lang din naman kami nakatira, pakiramdam ko ay hindi naman siya tuluyang lumayo sa akin. Madalas din pong bumibisita si Loren sa bahay para makipag-bonding sa amin. At mas lalo lang din po kaming naging close ng anak ko. Minsan sa buhay natin, dumarating yung punto na hinahanap natin sa ibang mga bagay o tao yung kaligayahan. At madalas, huli na para ma-realize natin na nasa tabi lang natin ang mga biyaya na ibinigay ng Diyos na ating kailangan sa ating buhay. At kadalasan, kulang na bukas lang ang dalawa nating mga mata para mapagtanto kung gaano na sila kalapit sa ating piling. Yun po yung mga bagay na natutunan ko sa buhay, Mama Mia. Na siya ring pangunahing dahilan kung bakit nag-decide akong ibahagi sa programa niyo ang storya ng buhay ko. Sana kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa programang Barangay Love Stories kung sakaling mapili niyo pong itampo itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sylvia.